35. Let us read verse 1, verse 2, verse 3. Bago basahin ni Brother Edwin, sa likod, ako ba'y naririnig, mga kapatid? Okay. Kung maliwanag dyan sa likuran, yung nakakarinig sa akin sa likuran, sabihin nga natin ng praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so ako'y hindi kinakabahan na at maliwanag naman pala ang boses ko sa inyo. Ang pangamba ko, kasi baka habang ako'y nagsasalita, masarap naman ang tulog ninyo dyan. No? Nakakakabayan. Praise God. Alright, Genesis 35, 1 up to verse 3. Let's read. With the Lord, ganito po ang sinasabi ng Genesis 35, 1 and 3. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Betel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo, nang ikaw ay tumakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Nang magkagayon, sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, hiwalay ninyo ang mga Diyos ng ibang nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Verse 3, at tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Betel. At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kapisan at sumaakin sa daan ng aking lakaran. Praise the Lord. Ngayon po umagang ito, nais kong mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. Pamamagatan po natin itong Go Back to Bethel. Go back to Bethel. You may be seated. Praise the Lord. Go back to Bethel. Many believers begin their journey with a burning passion for God. Maraming mga Kristiyano, nang sila'y nagpasimulang maglingkod sa Diyos, ay halos walang makapigil sa kanila. Umulan man o umaraw, nagpapatuloy sila sa paglilingkod. Hindi sila nahihiya ipahayag ang salita ng Panginoon. Very strong in prayer. Kahit hindi kumain yan, mga kapatid, hindi yan papat lang o lilibad sa pananalangin. Hindi kakain kung hindi nakapanalangin at hindi matutulog kung hindi nakapanalangin. Ay vibrant o masiglang sumasamba, mga kapatid, sa Panginoon. At nasa puso niya palagi ang paglingkuran at sambahin ang Diyos. Sa iglesia, makikita natin tumatalon, tumatakbo, sumasayaw sa paglilingkod sa Panginoon. And having a clear encounter with God's presence. From the time, mga kapatid, na nakilala niya yung Diyos, praise the Lord, yun ang laman palagi ng kanyang kaisipan. Paano ko mapaluluguran ang Panginoon? Datapwat, paglipas ng mga panahon, marahil dahil sa trials, sa mga problema na kanyang kinaharap, o minsan sa mga failures in life, business of life, o may mga lihim na kasalanan, yung apoy o yung fire na nasa puso niya, slowly, dahan-dahan, mga kapatid, namamatay, dahan-dahan, nawawala. Yung desire, nabawasan na, at napalitan na ng mga pagnanasang makamundo. Na dati, hindi ganon yung kanyang desire sa Diyos. Noong unay, puro espiritual na mga bagay lamang. Pero paglipas ng panahon, yung mga espiritual na bagay na kanyang minimiti, napalitan, mga kapatid, ng mga material na bagay. Now, what is Bethel? Bethel was formerly called Luz. Ang dating pangalan ng Bethel, mga kapatid, ay Luz. Mababasa natin yan
Genesis 28 verse 19. Yan ang dating pangalan ng Bethel. Sige po, sundan natin. Genesis 28:19. Amen. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Yan. Ang Bethel na tinawag mga kapatid or ipinangalan ni Jacob sa lugar na yaon, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ang dati niyang pangalan ay Luz. Now, what is Bethel? Yung Bet, ang kahulugan niyan ay house, at ang El, ang kahulugan niyan ay God. So therefore, pag pinagsama natin yan, yung word na Bethel, ang ibig sabihin niyan ay house of God. Paano, Pastor, naging Bethel ang lugar na ito? Na dati nga ay Luz. Kung maaalala natin si Esau at si Jacob, yan mga kapatid ay kambal na mga anak ni Isaac at ni Rebecca. Si Esau ang panganay, si Jacob naman ang bunso. Sa Biblia, ang higit na nakatatanggap ng pagpapala ng ama o ng mga magulang ay ang mga panganay na anak na lalaki. Okay, para clear po sa atin, ano po? Sa Biblia yan. By the way, sino sa atin dito yung mga panganay na anak na lalaki? Panganay na anak na lalaki. Yan. Lahat ng panganay na anak na lalaki sa Biblia, automatic yon. Yung pagpapala, yung blessing ng ama ay laging doble sa inyo. Kung yung mga anak na pangalawa, pangatlo, pang-apat, may natatanggap na blessing, doon sa unang panganay na lalaki, dobling mga kapatid, yung kanyang natatanggap. At ito'y alam ni Jacob. Alam niya dahil siya yung bunso, yung pagpapala na tatanggapin niya mula sa kanyang mga magulang ay portion lang, bahagi lang ng pagpapala, dobling pagpapala na tatanggapin ni Kuya Esau. Kung kaya, ito pong si Jacob, gumagawa siya ng paraan kung paano ang pabor ay maililipat sa kanya. Blessing ng ama at blessing ng langit. Naghanap siya ng paraan paano mapupunta sa kanya yung blessing o double portion ng pagpapala. At nakakita nga siya ng pagkakataon. Paano, Pastor, nang nagutom si Esau? Praise the Lord. Genesis 25, medyo mahaba ito, iisa-isahin po natin. 27 up to verse 28, ganito ating mababasa. Genesis 25 verse 27. At nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksik sa pangangaso. Lalaki sa parang at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Praise the Lord. Ano pagkakaiba ng dalawa? Si Esau, taong lansangan. Nasa labas siya, mga kapatid. Samantalang si Jacob, taong bahay. Kung si Esau, nangangaso, mga kapatid, nanguhuli ng hayop sa parang, ito namang si Jacob, nandun siya sa bahay, katulong ni nanay, paglalaba, paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pag-aasikaso sa bahay. Sa madalit sabi, itong si Jacob ay homeboy. Yan, taong bahay, mga kapatid. Dahil si Esau, pag uwi niya, meron siyang dalang huling hayop, paborito siya ni Tatay Isaac. At dahil si Jacob, taong bahay, paborito naman siya ni Nanay Rebecca. So meron kanya-kanyang paborito itong mga magulang na ito. Verse 28 or 29, basahin natin. Minamahal na ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan. At minamahal ni Rebecca si Jacob. 29. At nagluto si Jacob ng lutuin
At dumating si Esau na galing sa Paran, at siya'y nanglalambot. Praise God. Isang araw, galing sa pangangaso si Esau, wala siyang huli, mga kapatid. Wala siyang huling hayop. Pag-uwi niya, gutom na gutom siya. Pagod na pagod, uhaw na uhaw, at ito yung kanyang naratnan. Tuloy po natin, next verse. Verse 30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhid ko sa iyo na pakanin mo ako, niyaw mapulang lutuin. Sapagkat ako'y nanglalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Praise God. Ito pong si Esau, gutom na gutom, uhaw at pagod, naabutan niya mga kapatid itong si Jacob, nagluluto ng red pottage or lintel. Alam niyo po, yung red pottage na yan o lintel, halos kamukha po yan ng munggo. Pwedeng pakuluan o pwedeng igisa. Ang sabi ng Bible, humingi si Esau ng pagkain kay Jacob na ng panahon na yan ay nagluluto, mga kapatid. Sinabi ni Esau, bigyan mo ako ng pagkain yan na iyong niluluto. Then, verse 31, kindly. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Praise God. Sabi ni Jacob, eto na ang pagkakataon ko. Kasi alam ni Jacob na tanging ang panganay lamang ang may double portion ng blessing. So therefore, nakakita siya ng pagkakataon ng tsansa kung saan makukuha niya yung pagkapanganay mula kay Esau. So sinabi ni Jacob, ibibigyan kita ng pagkain ito sa isang kondisyon. Ibigay mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Ipangako mo, sumumpa ka, na after mong makain itong mangkok ng pagkain ito'y, ako na ang panganay sa oras na ito. Alam niyo po, mga kapatid, itong Esau na ito, wala siyang kamuwang-muwang kung anong bagay mayroon sa pagkapanganay. At dahil wala siyang idea, mga kapatid, mabilis niyang naibigay yung pagkapanganay kay Jacob. Tingnan natin yung next verse. Praise God. Verse 32, Amen. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Praise God. Sabi ni Esau, pambihira ka naman. Anong silbi ng pagkapanganay ko? Halos mamatay na ako sa gutom. Yung mga taong walang idea, mga kapatid, sa mga espiritual na bagay, mabilis po nila itong pakawalan o mabilis po nila itong iwan. Yung mga Kristiyano na mabilis na nagbaback out, mabilis na bumabalik sa sanlibutan, mabilis na tumatalikod sa Panginoon, hindi nila alam kung anong bagay yaong nasa kanila na kanilang pinakawalan, mga kapatid. Tanong, mamamatay ka ba sa isang araw na hindi ka makakain? Ha? Yung iba nga nagti 3 days fasting pa eh. Hindi naman namamatay. My point is, ganon ka-irresponsable itong si Esau. Hindi niya pinapahalagahan itong pagpapala na meron siya. Teka pastor, ano bang meron sa pagkapanganay? Number 1, double portion sa lahat ng mana galing sa magulang. Ikalawa, leadership and authority. Ikatlo, spiritual blessing. Ikaapat, blessing na nauukol sa lupa. Ikalima, channel of blessing. At marami pa. Itong lahat, mga kapatid, ito'y sangkap, nandoon ito sa pagkapanganay. Kaya kung ikaw ang panganay sa lumang tipan, nasa iyo ang lahat ng pagpapala. Alam ni Jacob yan. Sad to say, hindi alam ni Esau yan. Kaya sabi mga kapatid ni Jacob, ako na ang panganay ngayon.
sumumpa ka. Sumagot si Esau, anong pakinabang ng aking pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom? Praise God. Then, next verse, verse 33. Tingnan nyo ito. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya. Praise God. At kanyang pinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Then, At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. At siya'y kumain at uminom, at umangon at yumawon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. praise the Lord. Pinakain ni Jacob si Esau, kumain si Esau, nabusog, pero ang nawala sa kanya ay higit na mas malaki. Praise God. Maraming Kristiyano ganito tulad ni Esau. Yung mga espiritual na mga bagay pinapakawalan at mas iniibig yung mga material na bagay, mga kapatid. Tandaan po natin, lahat ng bagay sa mundong ito, hindi po panghabang panahon. Pansamantala lang, mga kapatid. Bahay, kotse, ari-arian, pera, lahat ng material na bagay, pansamantala lang. Higit nating pagsumakitan yung mga bagay na espiritual, mga kapatid, sapagkat yan ay panghabang panahon, walang hanggan. Shall we clap our hands unto the Lord? Ang tanong ay ito, mali ba yung ginawa ni Jacob? Mali ba yung kanyang ginawa? Na nagnasa siya, na sana'y mapasa kanya ang dobleng pagpapala? Mali ba yung kanyang ginawa? Mali po. Mali ano? Sa paraang ginawa niya ay mali naman talaga. Sapagkat dinaya niya ang kanyang kapatid. But you know what? Kinonsider ng Diyos yun. Bagamat yung paraan na ginawa ni Jacob ay mali, pero kinonsider ng Diyos. Bakit po? Sapagkat si Esau na mayroong karapatan sa pagkapanganay, wala naman siyang pakialam sa kanyang pagkapanganay. Para bagang yung blessing sana para kay Esau, dahil wala siyang pakialam, hindi mahalaga sa kanya yon. Kinuha na yun ng Diyos at ibinigay na rin, mga kapatid, kay Jacob. Kinonsider ng Lord hindi yung kanyang maling paraan, kundi yung desire niya na siya'y pagpalain, mga kapatid ng Panginoon. Praise the Lord. What else? Praise God. Ito yung pangalawa, mga kapatid. Nang si Isaac, si Tatay Isaac, ay matanda na. Ang sabi ni Tatay Isaac, Esau, aking panganay, ikaw ay pumarini, sapagkat nararamdaman kong ako'y hindi na magtatagal. Pumarini ka, anak, ihuli mo ako ng usa, iyong lutuin, at pagkatapos nito'y ibibigay ko ang aking basbas sa iyo bago ako mamatay. So, nagpapaalam na dito si Tatay Isaac, mga kapatid, at ayaw niya, papanaw siya sa mundo na hindi niya naibigay yung blessing sa kanyang panganay. Pero hindi na si Esau ang panganay. Yung birthright ay nandun na, mga kapatid, kay Jacob. Narinig ito ni Nanay Rebecca. At ang sabi, mga kapatid, ni Nanay Rebecca, aba, ngayon na pala ibibigay ni Isaac yung blessing kay Esau. Aha, pag alis ni Esau, pinuntahan niya, mga kapatid, si Jacob. Why? Paborito niyang anak yun eh. Praise God, paborito niya yun eh. Kaya, sinabi niya kay Jacob, anak, pumarini ka. Ngayon, ibibigay na ng tatay mo ang pagpapala sa kuya mo. Ikaw ay pumaroon sa tatay mo at ipagdala mo siya ng masarap na lutuin upang
i-bless ka ng iyong tatay. Sumagot si Jacob, teka muna, Nay. Hindi ata pwede yan. Sapagkat kilala ni Tatay Isaac, si Esau, siya'y mabalahibo. At yung amoy niya, amoy araw. Ako'y taong bahay ako eh. Pag sinalat niya ako, makinis ako eh. Wala akong balbon, hindi ako mabalahibo. At yung amoy ko, hindi amoy araw, taong bahay ako na eh. Baka imbis na blessing ang tanggapin ko, sumpa pa ni tatay. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Nanay Rebecca, huwag kang mag-alala. Sapagkat kapag isinumpa ka ng tatay mo, ang sumpa niya ay mapunta sa akin. Basta anak, sumunod ka lang sa sasabihin ko. Ano gagawin natin, Nanay? Ako na bahala. Magluluto ako ng masarap na pagkain. Alam ko na paborito ng tatay mo. Baka pag sinalat niya ako, mahalata ako. Huwag kang mag-alala. Yung balahibo ng hayop natin, ilagay mo sa iyong kamay upang kapag sinalat ka ng tatay mo, hindi ka mahalata. Nay, pag inamoy ako ni tatay, huwag kang mag-alala. Yung damit ng kuya mo na hindi pa nalalaban, isuot mo para pag inamoy ka ng tatay mo, kaamoy mo yung kuya mo. We know the story. Nagdala na mga kapatid ng pagkain si Jacob. At sinabi niya, Tay, nandito ang masarap na pagkain. Kumain ka, bumangon ka. Sumagot si Tatay Isaac. Sabi niya, pambihira, kakautos ko lang sa iyo at nandito ka na. Sumagot si Jacob, pinagpala kasi ako ng Panginoon. Kaya narito na ang isang mangkok ng pagkain, kumain ka, Ama. Mga kapatid, makikita natin sa talata ng Biblia, kung babasahin natin ang Genesis, may pagdududa sa isipan ni Isaac. Ang sabi niya, ang tinig ay hindi si Esau. Tinig ni Jacob. Anak, lumapit ka nga. Sasalatin kita. Kung ikaw ba talaga si Esau na aking panganay o hindi. Nung sinalat, mga kapatid, mabalahibo. Ikaw nga si Esau. Teka, meron pang isang pruweba at malalaman kung ikaw si Esau. Lumapit ka ng bagya at aamuyin kita. Nung inamoy, mga kapatid, ni Isaac, amoy Esau nga. Alam niyo po, yung tupa, mga kapatid, kapag yan ay inilagay mo sa iyong balikat at let's say naihian ka, okay, tuloy tayo. O bago ko tuloy, tayo muna tayo mga kapatid. Alakpak muna tayo sa Panginoon. Praise God. Amen. Saan na tayo? Kanta muna tayo ng isang masayang awit, mga kapatid, bago natin ituloy ito. Praise God. O awit tayo. Awitin natin sa iyo. Praise God. Sige po, awit tayo. Alright. Masaya,
Please be seated. Okay, tuloy na tayo. Praise God. Sinalat, mga kapatid, ni Isaac si Jacob. At nung kanyang salatin, praise God, kabalahibo o kakutis nga, mga kapatid, ni Esau. Now, to make the long story short, again, sabi po ng Bible, ibinigay ni Isaac yung blessing kay Jacob. At pagkatapos matanggap ni Jacob yung pagpapala, saka naman dumating, mga kapatid, si Isaac. Ang istorya ng Biblia ay nagpapakita na kapag minalang bahala po natin, hindi natin pinahalagahan yung pagpapalang laan ng Diyos sa atin, ibibigay ng Diyos sa iba. Yung pabor na para sana sa atin, kapag hindi natin binigyan importansya, ibibigay talaga ng Panginoon sa ibang matapat na naglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon. Nalaman ngayon ni Esau ang ginawa ni Jacob. Kaya ang sabi ng Bible, pinagbantaan ni Esau si Jacob na kanyang papatayin. At sa takot ni Jacob, mga kapatid, sa banta ng kanyang kuya Esau, siya'y umalis at pumaroon sa kanyang tiyuhin na si Laban sa lugar ng Padan Aram. At dahil hindi naman siya sanay, mga kapatid, sa parang sa kanyang paglalakbay, siya'y natatakot. Dito na tayo sa Genesis chapter 28. Magbabasa na tayo, mga kapatid, ng mga talata ng Bible. Alright, verse 11, Genesis 28:11. Kindly. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw. At kumuha ng isa sa mga bato sa dakong iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong iyon upang matulog. Praise the Lord. Sa paglalakbay ni Jacob, nakarating siya, mga kapatid, sa lugar na ito. Anong lugar yan? Luz. Ang sabi ng Biblia, siya'y kumuha ng bato, ginawa niyang unan, at siya'y nakatulog ng mahimbing. Now, what happened? What's next? Verse 12, kindly. At nanaginip, at narito ang isang hagdan ng puno ay nasa lupa, at ang dulo ay maaabot sa langit. At narito, ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaw doon. Praise the Lord. Siya'y nakapanaginip ng isang panaginip. Na ano, pastor? Merong isang napakataas, napakatayog na hagdanan na ang duloy nasa langit at ang duloy nandoon sa kanyang ulunan, mga kapatid. May mga panaginip na niluloob ng Diyos. May mga panaginip na nangungusap ang Diyos. But listen, hindi lahat ng panaginip, mga kapatid, ay sa Diyos. May mga panaginip na bunga lang ng tulog, napadabi lang yung kain natin, o di kaya'y sobrang pagod natin, o di kaya'y may mga napanood o nakita tayong mga bagay na na-retain, na iwan sa ating kaisipan, kaya tayo'y nakapanaginip. Pero may mga panaginip na ayon sa Diyos. Itong panaginip na ito'y panaginip, mga kapatid, na pahiwatig ng Diyos sa kanya. Kung kaya, pagkagising ni Jacob, sabi ng verse 13, kindly, up to verse 14. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyon at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham, na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay bibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Then, At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa ilagaan, at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. praise the Lord. Nagsalita yung Diyos, mga kapatid,
na nakaupo sa trono. At sinabi ng Diyos, Jacob, ako ang Diyos ng tatay mong si Abraham at ng tatay mong si Isaac. Ang lugar na ito kung saan iyong pinagkatulugan at iyong nagkaroon ka ng panaginip sa lugar na ito, ibibigay ko ito sa iyo at sa iyong magiging mga anak. Verse 15, kindly. At narito ako'y sumasayo, Ako'y sa iyo. at iingatan kita sa hanggaman kung maroon. Praise the Lord. At pababalikin kita sa lupain ito, Then, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magagawa ang sinalita ko sa iyo. ang sabi ng Panginoon, ako'y sa iyo. Sasamahan kita. Iingatan kita. Pababalikin kita sa lugar na ito. Hanggat hindi ko nagagawa ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo, pagbabalikin kita sa lugar na ito. Nagising ngayon, mga kapatid, si Jacob sa kanyang pagkatulog. Verse 16, verse 17. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman. 17. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid ni Jacob, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y dilit ibay, kundi ang bahay ng Diyos. Ito ang pintuan ng langit. At doon hango yung salitang Bethel. Ito ang bahay ng Diyos. Then, verse 18, verse 19. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaubagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinaka-alaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. Then, At ang pinangalan niya sa daong iyon ay Bethel. Tatapot ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. praise the Lord. Pinangalanan ito ni Jacob na Bethel, na dati ang pangalan ay Luz. Bethel was a place where Jacob encountered God. Nang si Jacob ay nasa padam-aram, mga kapatid, nagkaroon siya noon ng pamilya, ari-arian, yumaman si Jacob sa mga hayupan. Pero alam niyo mga kapatid, kung bakit nangyari yan? Sapagkat nang ma-encounter ni Jacob ang God, nagkaroon siya ng mga pangako o panata sa Panginoon. Sino sa atin dito mga kapatid ang nangako o namanata sa Panginoon? Kayo ba'y nangako o namanata sa Panginoon? Meron ba kayong sinabi sa Diyos mga kapatid na Lord, from this time on, mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pa, Panginoon, Ikaw ang aking magiging Diyos. Ako'y susunod sa iyo. Ako'y maglilingkod sa iyo. Nakapangako na ba kayo ng ganyan sa Diyos, mga kapatid? Yung nakapangako sa Diyos, pwede ba natin sabihin ng amen? See, alam ko mga kapatid, lahat tayo nagkaroon ng ganyang pananalita, pangako sa Panginoon. Nagkaroon tayo mga kapatid ng commitment sa Lord. Na Lord, ibigay mo lang ito. Panginoon, maglilingkod ako. Gawin mo lang ito, Diyos. Maglilingkod ako. Susunod ako. Mga kapatid, nang ma-encounter ni Jacob ang God sa lugar ng Bethel, ito yung kanyang ipinangako sa Panginoon. Verse 20, verse 21, up to verse 22. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sasaakin ng Diyos, Kung sasamahan ako ng Diyos, at ako'y iingatan sa dam ito ng aking nilalakaran, at kung iingatan ako ng Diyos sa aking paglalakbay, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, kung bibigyan ako ng Diyos ng pagkain, at damit na may susuot, damit na may susuot, verse 21,
na anupat ako'y magpakabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Praise the Lord. Kung ako'y iingatan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, tutulungan ng Diyos, at makababalik ako sa tahanan ng aking mga magulang, tunay nga ang Panginoon sa langit ang aking magiging Diyos. Praise God. Verse 22. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Yan ay bahagi ng commitment, mga kapatid, ni Jacob sa Lord. So, itong si Jacob ay napanata ng mga panata sa Panginoon. Kaya nga, nung siya'y nandoon na sa Padang-aram, nagkaroon na siya, mga kapatid, ng kabuhayan, pamilya, pinayaman na ng Diyos si Jacob. Alam niyo po ba, pagdating doon sa Padang-aram, kagyat ay nakalimot, mga kapatid, si Jacob. Bakit po naging busy na siya sa mga bagay-bagay, sa mga material na bagay? Dumating ang krisis sa kanya. Yung kanyang anak, na-rape doon, mga kapatid, sa Shechem. Karahasan, takot, kaguluhan. At nung magulo na kaisipan, mga kapatid, ni Jacob, nagsalita ang Diyos sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa Genesis 35, yung key verse natin, sabi ng Panginoon, go back to Bethel. Bumalik ka sa Bethel. Ano ito? Ano ang kaugnayan ng Bethel sa Kristiyano, sa buhay natin ngayon? Bethel is symbolize, kumakatawan, kung saan natin unang nakatagpo ang Panginoon. Ito'y lugar ng panalangin. Ang Bethel ay kumakatawan sa lugar kung saan tayo po'y nananalangin sa Panginoon. Balikan natin ito. Kung noon, nananalangin tayo, mga kapatid, sa Panginoon, isang oras, 2 oras, kumusta ang prayer life natin ngayon? Balikan natin yon. Yun ang Bethel ng buhay natin. What is Bethel? Yung lugar kung saan tayo po'y sumasambat, nagpupuri sa Panginoon. Balikan natin ang lugar na ito, ang ating pagsamba sa Diyos, kung saan sa pagsamba natin, napipil natin, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. Balikan natin yun. Kaya nga, kapag may punto sa buhay natin na tila hindi natin naramdaman ang presence ng Lord, balikan natin ang Bethel. Ang Bethel na yan ay kumakatawan kung saan natin naramdaman ang presence ng Lord. What is Bethel, Pastor? Bethel also is a place of revelation. Dito, sa panahong ang Diyos ay nangungusap sa atin. Sa panahong ini-encourage tayo ng Lord, ng kanyang presensya. A place of revelation, kung saan pinapatibay ng Diyos ang ating pananampalataya. Balikan mo muli ang iyong Biblia. Buklatin mo muli. Basahin mo muli. Bigyan mo muli ng panahon at ng oras ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Bethel is a place where we surrender our will to God, our life to God. Lugar na tayo'y nag-commit, mga kapatid, sa Panginoon. Ito yung tagpo na sinabi natin sa Lord, Ama, Panginoon, sa araw na ito, maglilingkod ako sa iyo. Susuko ako sa iyo. Ikaw na ang magpatakbo ng buhay ko. Nakalimutan ito ni Jacob. That is why, ang sabi ng Lord sa kanya, Jacob, masyado ka ng abala sa maraming mga bagay. Nakalimutan mo na ako. Go back to Bethel, kung saan doon kita pagpapalain, doon kita palalakasin, doon kita pararamihin. Go back to Bethel, sa lugar kung saan nangako ka sa Diyos
at ang Diyos nangako sa iyo. Ito'y hindi literal na lugar, but a place of praise and worship to God. This is your Bethel. Ito ang Bethel ko, mga kapatid sa Panginoon. Tayong lahat ay tatayo ngayon, mga kapatid. Praise God. Ang mensahe ito'y payak, madaling maintindihan. Ang mensahe ito'y nagpapakita ng muling pagbalik natin sa presensya ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos ng buhay. Tayo po'y lalapit sa Panginoon ngayon. Amen. Awitin natin mga kapatid ang heart of worship. Balik tayo kung saan natin ulit naramdaman ang pagkilos natin. Praise the Lord. Amen. Hindi ko po ituturo sa inyo kung paano sambahin ang Diyos. Alam ninyo yan kung paano gagawin ang pagpupuri pagsamba sa Diyos. Hindi ko rin sasabihin sa inyo sa ganitong paraan at posisyon ninyo sambahin ko. May kanayaan kayo kung paano nyo parangalan ang Diyos sa buhay niyo. Awitin natin. Longing just to pray. Longing just to pray. Something that's the word. God will bless your heart, Jesus. Yes, Lord. I'll bring you more than a song, for a song is still. It's not what you have in mind. Search much deeper within. You search much deeper within. The white things of you. When things go you're looking in the Praise the Lord. I'm sorry. No one can express how much you deserve. All I promise. I'm coming out of the
all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, Jesus. I'm sorry, for Lord, the things that I did. things I've made. It's all about It's all about you. It's all about you. Listen, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung sino at ano tayo. Ang tinitingnan ng Diyos, ang laman ng puso. Sa paglapit natin sa Panginoon, when we connect ourselves to God, hindi naman ang manlabas nating kaatuan ang tinitingnan ng Diyos, kundi kung ano ang laman ng puso natin din. Habang nakataas ang ating mga kamay, at pinupuri natin ang pangalan ng Panginoon. Anayaan ko, Sister Abby, awitin ang bridge o ang toda ng awit na ito. You look into my ang Diyos ay nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin ngayon. Are we willing? Are we willing to surrender our life to God? Are you willing to obey and to serve God faithfully? Are you willing to go back to Bethel and give God the praise, honor, and glory? Let's go back to Bethel. When we worship Jesus,
Mari ba akong magtanong sa iyo, kapatid ngayon?